Paging Dr. Gary C. Please proceed to the geriatrics department. Emergency! Emergency! Paging Dr. C. Emergency! Emergency! Ay, hello po sa inyo lahat. Si Dr. Gary C. po ito at nanonood kayo ng Gabay sa Kalusugan. Ang pag-uusapan po natin ay itong isang pangkaraniwang gamot na tinatawag na clopidogrel. All you need to know, para saan po ba ito, bakit nyo iniinom, kailangan bang inumin, o ano mga posibleng hindi magandang epekto nito. Pag-uusapan natin yan. So kung ready na kayo, ready na ako. Diretso na tayo. Okay. Alam niyo po, itong clopidogrel ay isang uri ng gamot na binibigay para makaiwas ang salita prevention ng heart attack o kaya stroke. Pero binibigay din to sa mga tao may sakit sa puso o yung recently nagkaroon ng heart attack o recently nagkaroon ng stroke or may mga problema na may kinalaman sa pagdaloy ng dugo, yung tinatawag na peripheral vascular diseases. So huwag kayong magtaka kung kayo po'y may edad na at binibigyan kayo nito kasi ang main purpose po ng clopidogrel ay tumutulong to, binablock niya ang platelets para hindi ito magdikit-dikit kung saan maiwasan nito pamumuo ng inyong dugo na tinatawag na blood clot. Na pwede niyang blood clot na yan o namuong dugo ay mapunta sa mga ugat ninyo na medyo maselan tulad ng utak o kaya sa puso. Kaya heart attack and stroke na tinatawag. So ang clopidogrel ay kilalang anti-platelet drug. Tumutulong siya para manatiling maganda at smooth ang pagdaloy ng dugo sa inyong buong katawan. Doon pa lang sa paliwanag na yun, ay marami na pong masasagip o maiiwasan na madisgrasya, di ba? So ang clopidogrel ay ginagamit minsan in combination with aspirin dahil ang main purpose nito ay makatulong ma-improve yung mga taong may pagsakit ng dibdib na pwedeng humantong sa heart attack, unstable angina, o kaya to keep your blood vessel open para nakabukang inyong ugat to prevent blood clots from certain procedure. Halimbawa, kung kayo po ay lalagyan ng stent, yung mga dumadaan doon sa mga angioplasty, halimbawa, binibigyan din ng clopidogrel. So, hindi ho to pwedeng inumin lang kung nagugustuhan kasi karamihan po ng mga pasyente, maganda pakiramdam ko, itigil ko. Alam niyo po ba sa pagtigil ng clopidogrel, sa loob lang ng 3 araw, ang dugo niyo maaring magbago na kagad ang timpla. Di ho ba kung kayo po'y magpapabunot ng ngipin, tatanungin kayo, meron ba kayong mga ininom na blood thinner? Even ginkgo biloba na isang food supplement ay maaring ipahinto mo na mga ilang araw bago kayo bunutan ng ngipin. O kaya bago kayo operahan, papatanggal mo na yung mga blood thinner na tinatawag o kaya mga anti-platelet. Anong reason? Kasi takot sila na baka mamaya pag inoperahan ka, binunutan ka ng ngipin, hindi tumigil yung pagdurugo. Yun ang dahilan. Kaya marami rin dumadaing, bakit pag uminom ng clopidogrel, bakit parang nagkakapasa-pasa? Because of that reason. So, ito'y kadalasan nasa tablet form na iniinom yan by mouth. So, iniinom by mouth with or without food. Kung tutusin nyo, itong gamot na to, clopidogrel, pwedeng inumin may laman o walang laman ng tiyan. Depende sa advice ng doktor nyo, but once a day lang iniinom. Ako kadalasan ang binibigay kong clopidogrel na 75 milligrams once a day, pinapainom ko after lunchtime. May iba sasabihin, bakit lunch? Yung isang doktor, after breakfast. Pwede rin naman po. But ako, nakasanayan ko na ayoko lang isabay yung ibang gamot pa dun sa clopidogrel. So pwede namang isabay, pero kanya-kanya yan Sa akin, kadalasan lunchtime. Yung isang kilalang clopidogrel, yung Clovixa, yan ang kadalasan binibigay na kilalang ngayon na uri ng clopidogrel. So, ito ay taken by mouth, 75 milligrams once a day. May other doctors would recommend 150 milligrams, usually either dalawa or may nabibili sa US kasi na 150, isang capsule o isang tablet. So, once a day yon as loading sa unang inom. So, depende sa doktor nyo. So, take this medication regularly
to get the most benefit from it. Hindi yun, iinumin mo lang pag masama pakiramdam ko, masakit dibdib ko, inumin ko. Hindi po ganun ang epekto nito. Ito po yung iniinom mo ng regular para ang dugo ninyo ay hindi malapot. Yan ang reason. Ngayon, anong common side effects naman? So, kung may magandang nagagawa, pag-usapan din natin yung mga possible side effects na pwedeng mangyari, pwedeng hindi naman mangyari sa isang pasyente. So, ano yung mga posibleng side effects? Number 1, easy bleeding or bruising. So, pag nasugatan, medyo matagal tumigil yung pagdurugo, madali magkapasa, may mailan-ilan na umiinom na to na minsan sumasakit ang sikmura o pakiramdam nila naduduwal o bloated. Minsan. Yung iba naman, madalas ang punta ng CR, ha? O kaya yung iba naman, hirap dumumi. So, ito kadalasan ang mga pwedeng maramdaman, which are minor kung tutuusin, except for the bleeding. Siyempre, kung bleeding na, ibang usapan yan. So, bumalik kayo sa doktor nyo once na niresetahan kayo ng clopidogrel at naramdaman nyo, sinisikmura kayo, lalo na kung pagdumi nyo kulay itim o kaya sumusuka ka ng dugo, bumalik ka sa doktor nyo para either i-adjust o palitan ng ibang klaseng gamot. Although unlikely naman na magkaroon ng serious bleeding sa stomach, sa eyes o sa brain, minsan nangyayari din, mapula raw yung mata, pero bihirang-bihira naman mangyari yan. Clopidogrel can rarely cause very serious blood disorder tulad ng tinatawag na TTP, thrombotic thrombocytopenic purpura, kung saan naman sumobrang bagsak ang inyong platelet. Bihirang-bihira naman magkaroon ng ganyan. Symptoms may appear once anytime na nag-start kayo ng medication. So, sa first few days pa lang ng pag-inom nyo, kung talagang meron kang mga ganitong epekto, mararamdaman nyo na sa first few days pa lang. Minsan nga sa unang inom pa lang. So, please make sure to get medical help once na naramdaman nyo yung mga nabanggit ko, yung mga severe abdominal o stomach pain, uncontrolled bleeding ng gilagid o kaya ng ilong. Minsan, pag nagte-take ka ng blood thinner, pag nagtututbrush kayo, panay dugo yung gilagid nyo. Nangyayari po yon. Bloody or black stool, na binanggit ko kanina, once na uminom ka nito, tapos dumumi ka ng either maitim o dugo, please see your doctor. Lalo na kung may kasamang confusion, fever, extreme skin paleness, namumutla, purple skin patches, painting o hinihimatay, mabilis yung tibok ng puso, sudden severe headache, unusual na panghihina o palaging pagod, nagsusuka ng dugo, that pag tinignan mo para mga coffee ground bean, di ba? Kulay brownish ng konti. Trouble speaking, vision changes, seizure, yellowish eyes and skin, bloody, red, pink, dark urine, nagbago kulay ng ihi. Signs of kidney problems, change in the amount of urine. Kumonte yung ihi nyo. Pag ganyan, please see your doctor. But as I've said, very rare mangyari itong mga to, pero mas maganda na rin, basta kayo po'y estudyante ko dito sa Gabay sa Kalusugan, at least aware lang kayo sa mga posibleng maramdaman, bagamat bihira. Precaution, ano yung dapat nyong pagkaingat-ingatan? Before having surgery, tell your doctor or dentist na umiinom ka ng ganitong klaseng gamot. Lahat ng gamot nyo, mas mabuti pa sabihin nyo sa doktor nyo, sa dentista nyo, na ito yung mga iniinom kong maintenance, mga prescribed medication, non-prescription, pati yung mga herbal na mga produkto or natural supplement. Tulad ng binanggit ko, ginkgo biloba, isa yan sa kinukonsider na dapat bantayan kung kayo'y magpapa-dental extraction or operation. Your doctor may instruct you to stop clopidogrel for at least 5 days before surgery. So, yun lang naman gagawin, hold lang muna before surgery, then after that, i-resume din ulit. At daily use of alcohol while using clopidogrel may increase your risk of stomach bleeding. So, yung mga lalaki sa inyo o babae na umiinom ng alak, maski sabihin natin na moderate lang, be aware na if you're taking clopidogrel, chances of bleeding stomach o magkaroon ka ng ulcer mas mataas. Okay? So sana nakatulong po itong maikling paliwanag ko sa clopidogrel dahil I'm very sure marami sa inyo. Isa sa mga maintenance drug to, lalo na kung may problema sa puso. Kadalasan kasama to. Okay? So kung nagustuhan yung paliwanag ko, ano pa? iHeart GSK dyan sa comment section.
at mag-subscribe dito sa Gabay sa Kalusugan, Dr. Gary C. Click the notification bell and thumbs up. Then don't forget to invite friends and relatives to join us here at Gabay sa Kalusugan. Sama-sama tayo maging matalino. Okay? So, thank you very much sa lahat ng nanood. Ako po si Dr. Gary C., ang inyong Gabay sa Kalusugan. Bye-bye!